Hi, hello po mga kabayan. Mayroon pala akong good news ngayon. So, mayroon tayong papel dito na nahawakan. Nung nakaraang vlog ko pala ay na-vlog ko yung tungkol nga sa aking work permit dito sa Greenland na matagal kong inaantay. So ngayon sa awa ng Diyos, tininig yung ating panalangin, no? Dumating na itong work permit. Nung nakaraan nagpaplano kasi akong magbabakasyon. So ang problema, hindi ko pa nakuha itong work permit. Bali, dumating na siya mga kabayan, 6 months kong inantay ito. Instead na 3 months mga kabayan, 6 months na dumating ito. Ang sabi pala ng boss ko mga kabayan na pwede na daw akong umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, mayroon na akong working permit. Nung nakaraang December sana mga kabayan, 2024 sana ako magbakasyon, kasabay sana kami ni Mrs. Kaso ang problema ko ay hindi nga dumating yung work permit ko o working visa ko dahil nga nire-renew pa siya. Actually matatanggap ko na sana yun mga November. Ang problema, wala na pala kaming HR. Huli ko na din nalaman mga kabayan nung pumunta ako ng office para nga i-process kung kumusta na yung work permit ko. Dito kasi sa company namin mga kabayan, nagtanggalan na talaga. Bali, bininta na yung mga project namin sa ibang lugar ng Greenland gaya ng Kakortok, Ilulisat. Yung project namin doon ay bininta na. At dito din sa company namin, kukunti na lang kami dito na iwan. Mayroong mga lokal na din na tinanggal. Mayroon ding iba na mga kasama ko dati ng mga Pilipino na hindi na din nirenew. Sa awa ng Diyos mga kabayan, kami pa naman ay kabilang dito na may kasama pa akong isang Pilipino dito na nagtatrabaho dito sa company namin. Ang nangyari mga kabayan ngayon, itong company namin ay dito talaga yung main niya, dito sa Nuuk City. Ito yung capital city ng Greenland. Nag-meeting kami nung nakaraan, bali nakasama kami sa meeting. Ang sabi dun, isusubukan pa rin nila mga kabayan na hindi na ituloy ibenta itong company namin. Kung baga mga kabayan, ay susubukan pa rin nila ipatuloy yung mga natitirang project dito sa Nuuk City. Actually medyo may mga project pa naman kami dito ngayon sa Nuuk City na pilit na ibabangon pa rin ng company namin na makarecover. Pero dahil sa mga nangyari ay medyo naghigpit na yung company namin ngayon. Medyo stricto na sila lalo na sa pag-request ng mga gamit. Kung ano yung i-request mo mga kabayan, mayroon na siyang fine tulot sa isang tao lang. Hindi kagaya dati mga kabayan, halos lahat ay pwede mag-request kung ano ang i-request na gamit. Hindi na siya na-monitor. Tapos yung mga tao mga kabayan, sa ngayon ay monitor na talaga kami ngayon kung ano yung mga ginagawa namin. Ang status ko pala dito sa Greenland mga kabayan, ako po ay temporary working permit lang dito o temporary working visa. O ibig sabihin nun mga kabayan, nire-renew yung aking visa every year. Every year siya mag-i-expire. Maaari ka lamang dito permanent residence mga kabayan dito sa Greenland kapag nagtrabaho ka daw ng tuloy-tuloy sa isang company 5 years to 7 years. So depende po sa rules nila dito. Minsan naglalabas sila dito mga kabayan ng 5 years lang. Pwede ka ng permanent residence dito kung mapasa mo mga kabayan yung exam nila dito, lalo na yung lingwahe nila dito ay Danish or Greenlandic dahil may interview yan. Minsan 7 years daw mga kabayan na tuloy-tuloy sa isang company. Ako dito ngayon mga kabayan ay magti 3 years pa lang ako dito sa Greenland ngayong taon na ito. Kaya ako ay nagre-renew pa ng aking working visa every year. Tapos yung status naman ng misis ko mga kabayan dito sa Greenland, residence permit siya. Ibig sabihin yung visa niya mga kabayan ay open work permit siya kahit saan siya magtrabaho. Ang problema ay wala lang siyang papel mga kabayan gaya sa akin. Dahil ako ang may working visa o work permit, kaya under siya sa akin na papel. Kung wala na akong work permit mga kabayan ay maaari din siyang madamay at hindi na din siya pwede dito mag-stay sa Greenland. Kaya yung permit ng asawa ko ay nakadepende din sa aking working visa. Kapag yung working visa ko ay na-renew pa, ay sinasabay ko na din siya ma-renew. So sa ngayon mga kabayan ay medyo masaya na din ako dahil nga yung aking work permit ay na-renew na siya. So mag-i-stay na naman itong aking work permit hanggang 1 taon. So yun mga kabayan, yung pagkadating nga ng aking work permit ay nagpaalam agad ako sa aking boss na kung pwede ba akong mag-file ng leave or vacation papunta ng Pilipinas. At
Ang sabi naman sa akin mga kabayan ay okay lang naman daw, ay gagawa ako ng letter. Ang problema mga kabayan, magkasabay pa kami ng kasama ko na magbabakasyon din. Kaya ang nangyari ay ako muna ang mauunang magbakasyon, tapos susunod yung kasama ko. Dito naman sa company namin mga kabayan ay libre naman dito yung pamasahe namin pauwi at pabalik dito sa Greenland. Kaya wala na akong gagastusin pag uwi ako ng Pilipinas. Pero yung misis ko mga kabayan ay siya ang gagastos sa sarili niya. Kasi nga hindi naman siya papel dito or hindi naman siya work permit, kundi residence permit lang. Kaya siya mismo yung gagastos sa kanyang pamasahe papunta sa Pilipinas. Ayan, nandito tayo sa isang lugar mga kabayan, no, kung saan magaganda yung mga bahay. So mayroong old cemetery dito. Ayan, ito yung sinasabi kong old cemetery. Tapos mayroong dagat dito sa gilid. Tapos may church dito. Tapos sa unahan natin mga kabayan, mayroong mga iceberg. Ayan, so ang process pala mga kabayan, pag uuwi ako ng Pilipinas galing dito sa Greenland, ay medyo mahirap din yung pag-a-apply mga kabayan. Kasi ang mangyayari ay bali 4 na eroplano yung sasakyan ko bago ako makarating doon sa aming probinsya. Mula kasi dito sa Greenland mga kabayan, sasakay ako ng isang eroplano direct flight. Dati nung wala pang international airport dito, yung umuwi ako, ay kailangan kong sumakay ng 2 eroplano galing dito sa Greenland palabas mga kabayan papunta ng Denmark. Dahil itong Greenland ay under territory ito ng Denmark. Kaya kapag lalabas kami ng Greenland ay obligadong dadaan kami ng Denmark. Sa ngayon isang flight na lang mga kabayan galing dito sa amin sa Nuuk International Airport, 1 flight na lang pagdating ng Denmark. Pagdating naman ng Denmark mga kabayan, kailangan talaga kami magstay doon ng isang gabi. Pagka kinabukasan, babiyahin na naman kami. Depende sa airline kung ano yung kukunin mo. Yung kinuha ng bus ko mga kabayan dati sa akin ay Turkish Airline. So dadaan ako ng Turkey galing ng Denmark. Pagdating ko ng Turkey, yun na yung Turkey papunta ng Maynila. So pagdating ko na yung Maynila mga kabayan, ay babiyahin na naman ako papunta sa probinsya namin sa Mindanao. Kaya yung sasakyan ko na eroplano ngayon ay 4 mga kabayan. Hindi na siya 5 kasi dati 5 nung wala pang international airport dito sa Nuuk. So ano naman yung gagawin mo kabayan kapag ako ay magbabakasyon dito? So ang gagawin ko dito ay a-apply ako dito ng exit re-entry visa dahil nga ako ay babalik din dito pagkatapos ng aking vacation. I-apply ko yan mga kabayan, pipill up ako ng mga form, tapos isasubmit ko dito sa police ang schedule ko. Dapat mayroon na akong ticket nyan, hotel booking, mga insurance na i-comply 45 days before ang flight mo mga kabayan schedule, ay dapat na ipasa mo na ito dito sa police. Tapos mayroon ding Schengen visa mga kabayan o Schengen visa ba yan na maaari naming dapat applyan or fill upan kasi nga dadaan kami sa isang Schengen country. Ang Denmark ay kabilang siya sa Schengen country. Kaya kailangan namin ng Schengen visa, kaya mayroon kaming form na pipilapan na kailangan detalye namin doon kung kailan kami dadaan doon. Pwede din namin magamit yung Schengen visa mga kabayan, mag-travel kami sa part ng Schengen country. Dahil yung Schengen country mga kabayan ay marami yan. Kaya kapag gusto mo mag-extend, ilagay mo lang doon mga kabayan sa application kung ilang days ka mag-stay sa isang Schengen country. Kaya yung company namin ngayon mga kabayan ay hindi kompleto dahil wala kaming HR, wala na din kaming masyadong nagtatrabaho sa mga office. Ang kadalasan na lang talagang nagtatrabaho sa amin yung sa mga construction na lang. Mayroon kaming isang manager, tapos may team leader kami. Kaya yung mga trabante sa amin ay kukunti na lang dahil nga sinusubukan ngayon ng company namin na makabangon ulit paunti-unti. Mabuti nga mga kabayan at pasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil nga pinayagan pa rin kami ng boss namin na magbakasyon at sinagot pa rin nila yung flight ticket namin pauwi at pabalik dito sa Greenland. At hindi din kami tinanggal sa trabaho mga kabayan dahil mayroon pa kami mga incoming na mga project. Yung mga project namin doon mga kabayan sa meeting namin ay mayroon kaming hospital na project, eskwelahan, tapos mga housing. Kaya ngayon ay nagpo-focus na yung company namin dito mismo sa Nuuk City. Tara, samahan nyo ako mga kabayan habang ako'y naglalakad-lakad dito at nagsasalita at pupunta tayo dun sa isang store mga kabayan dahil bibili ako ng malagkit tapos gata dahil nga gusto ni Mrs. magluto ng biko. Pupunta tayo dun sa Asian store at ipapakita ko sa inyo dito yung itsura. Pupunta tayo dun sa may isang store kung saan may
binibinta na mga malagkit, yung bigas na malagkit at yung gata sa Asian store. Diba, makita ko sa inyo. So ito yung nadadaanan natin dito. Medyo malamig na ngayon mga kabayan, nasa minus 10 siguro yung lamig natin. Medyo hindi na umulan ng snow ngayon, pero yung dinadaanan natin ay medyo madulas dahil tumitigas sa sobrang lamig. Yung mga daanan natin nagpo-produce siya ng parang mga yelo. Yan, medyo madilim na din dito. Yan, dito yung daanan dito sa city. Yan. Yan, dito sa kabila mga kabayan, mayroon din ditong cemetery na old cemetery. Tapos ito mayroong hotel dito. Sabi ng pulis dito sa akin mga kabayan, yung nire-renew pa yung aking work permit, on process pa, ay pwede naman daw akong mag-apply ng vacation. Issuehan naman daw nila ako dito ng re-entry visa. Ibig sabihin makakabalik pa rin daw ako dito. Pero ang sabi ko ay hindi ganun kadali sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas kailangan mo minsan doon ipakita yung mga valid na work permit mo. Minsan ay hindi sila papayag na makaalis ka kapag wala kang work permit na valid na hawak. Mayroon naman iba din dito mga kabayan, nakakalusot sila, nakakabalik sila. Pero ako hindi ko ilalagay muna yung sarili ko mga kabayan kapag alanganin ako. Ako lang talaga dito mag-isa maglakad mga kabayan, no? Kasi sinubukan ko lang lakarin yung bibilhan natin ng malagkit at saka gata. Kung napapansin nyo yung suot natin, ito medyo makapal itong suot ko mga kabayan. Pero malamig mga kabayan kung hindi ka magsuot ng proper dito, napakahirap maglakad. Yan, ito pala yung Asian store dito mga kabayan, o Pinoy store dito. So dito tayo bibili ng malagkit. So ngayon mga kabayan, dito tayo sa Pinoy store or Asian store. Yan, muna siyang malagkit nila diri, oh. Yan, ito yung malagkit nila diri. Tapos may mga tuyo, suka, gata, mga sinigang, mamasitas, itlog, duck egg, salted egg. So ayun mga kabayan, ginabi na tayo. So madilim na dito. So nakabili tayo ng malagkit, toyo. Tapos sa bag natin mayroon tayong munggo at saka gata. So dito sa Greenland mahirap talaga dito mga kabayan kapag wala kang sasakyan tapos may bibilin ka. Medyo malayo kasi minsan dito yung mga grocery store. So kailangan mo talaga magsuot ng mga proper na jacket, mga gloves. Kasi pag hindi mga kabayan, mahari ka ditong mga frostbite. So yan, dito tayo dadaan sa hagdan na to. Medyo mataas tong hagdan na to mga kabayan. Ito kasi yung shortcutan papunta sa amin. So ang nangyari, hindi ko kasi dinala yung sasakyan. Mayroon naman akong magagamit na sasakyan sa company namin, pero hindi ko siya ginamit dahil gusto kong maglakad-lakad. Pero nakakahingal pala mga kabayan at medyo malamig nga talaga sa labas. So ito yung view natin. So gabi na dito. Ayan, napakatahimik at relax lang mga kabayan. Yung panahon natin ngayon, hindi naman sa sobrang lakas yung hangin. Yan, so ito, napakataas itong hagdan ito. Ito yung nagdudugtong papunta dun sa tinitirhan namin. Yung bahay na yan, dyan sa likod yung tinitira namin. Medyo hiningal tayo mga kabayan. Nakakahingal talaga dito maglakad sa malamig. Tapos paahon kasi yung mga daanan dito at mayroong paliko, pababa. Tapos kailangan mo talagang mag-ingat dito sa dinadaanan mo dahil madulas siya at nagyayelo. Maaari kasing madisgrasya at mabagok. So yun, kahoy lang yung nadadaanan natin, pero yung mga snow na dumidikit sa sa kahoy ay tumigas na at nagyelo, kaya ingat-ingat tayo sa mga nadadaanan. Gaya nito mga bayan, madulas itong naapakan natin at makapal dito yung snow. Tapos tumigas na kasi yung ilalim nito. Maaari tayong dulas dito kapag hindi tayo nag-ingat. Yung bahay namin dyan, yung pula na yan, sa harap yan, dyan yung bahay namin. So yun mga kabayan, nandito na tayo malapit sa bahay. So maraming salamat po sa lagi niyong panonood. Sana po wag niyo kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Grabe, hiningal ako mga kabayan. At maraming salamat po. God bless.